Yo, yo, yo! Welcome back sa number one male podcast out of Asia, Zoom! Sa buong mundo. Where to support podcast! Yeah. Welcome mga pare. Wala kayong masculine role model sa mga paligid ninyo. Nasusuputan na kayo sa mga tropa ninyo, sa airpat nyo. Well, welcome kayo rito. Baguhin natin yung environment mo. Gawin nating matikas, gawin nating malakas. Di namin kayo hayaan na maligaw ng landas. Tama. Oh, nagro-rhyme ah. Nag-rhyme mo. Hindi mo sadya yun ah. Rapper ka na, boy. Alam mo, sana may mag-edit sa atin ng yung 100th episode na speech mo yung sa umpisa. Ang angas nun. Tapos mag-scream si 8. Edit nyo na. Kakapirahan Kung nyo na. wala. Ras ko ni mama. Sama-sama angas. Yun nga eh. Kasi di man tayo madamot eh. Edit nyo na. Tapos post nyo, pagkapirahan ninyo. Go ahead. Kasi matutulungan ka na. Natulungan mo kami. Go ahead. Tayo madamot. Shoutout sa lahat ng nagkiklip ng video namin. Pagpatuloy nyo lang yan, masaya kami sa ginagawa nyo. And pati dun sa college na may hawak ng anti-support clips. Shoutout sa'yo. Kasi laki na kinikita niya sa isang buwan, nakaka-20 mil din siya. So, doon na raw siya kumukuha ng baon niya, nakakabili siya ng gusto niya. Okay yun. Okay sa amin yun. Isa pa nga kung merong mga alambawa, mga bata dyan na gustong mag-content na parang anti-support din yung datingan nila. Tapos tatlo silang bata. Tatlo sila. Oh, Bakit nun, gago? Re-review namin yan, di ba? Kung kung gaano ka-giving yung anti-support energy nyo dyan sa pag nag-podcast Ang cute nun. Di ba? merong makulit, tapos may isang tahimik lang gumagana. Kulit nun, man. Oh. Hindi, kahit flavor talaga nila kung ano yung personality. Basta ganun pa rin. Usapang totoong experiences ng lalaki. Di ba? Ganun pa rin. Ang problema yun. Mas gusto nga namin yun. Maganda nga yun kung mag-express sila ng version nila para na-update tayo kung ano ba meron sa mundo nila. Okay, nasa kwela side naman sila, puro kwela. Oo. Tapos puro react lang sila sa memes. Kasi yun. Parang ganun. react lang, no? Yun yung doable talaga. So isa daw, General ng Soy Army. Puso ko nasa agrikultura, hari ng hip-hop underground. Slick and Dapper, Golden Boy, Metro Fight Club. At mga kabataan, ingatan nyo yung pera nyo. Johnson Point para sa lahat ng social media. Kung under self-improvement ka, gusto mo lang mag-amoy mabango. Available mga perfumes natin sa Shopee at TikTok Shop. Go ahead. Check them out. Murang-mura na. Safe pa. Eto no yung mga gamit natin dyan. So kung lalaki ka nanonood nito, mag-sports ka. 8 assets sa lahat ng social media accounts. Hang swerte mo at swerte din ako. Magkakakilala na tayo. Salamat sa Acrylica. Ang ganda nung kami ng signage. Ganda pa nung pagkaka-deliver nung acrylic ha, pare. Paano? Parang LB Trading eh. Oo. Hindi naging bato. Hindi. Yan yung sa Better Alam ko, hollow Living. blocks eh. Para sa mga sellers ng Shopee, Lazada. Kamusta kayo? Anong oras ka natulog kagabi? Nakapahinga ka ba kagabi ng maayos? Kagabi, kasi 10 pa rin natulog na ako. Ang aga. Oo nga, sakit kasi ng ulo ko eh. Ewan ko ba, pag tumatanda ba, ganun? Kaya naniniwala ako, alagaan ninyo yung mga kalusugan ninyo. No? Hanggat maaari, agahan ninyo na maging health conscious para less ang problema pag tanda. Ako nagkaka-back pain minsan. Dati wala naman to ng 20s. Parang, kahit mag-basketball ako ng sagad, bali-baliin ko yung katawan ko sa ere. Sarap no? Oo. Okay lang. Ngayon, pag ginagawa ko yan, bukas masakit likod ko. Alam mo, namimiss ko yung ganong likot eh. Na Likutan eh. Oo, 20s ka. Yung grabe yung likot din natin nun, no? Cramping, popping, putang ina, nagtatumbling. Ginagawa mo yun, yung cramping sa Oo, pre. Nagawa ko yun pero ngayon pag gawin mo. Nang ina, patay ka, boy. Ay, yung ganito sobrang angas ganito. Tangina, no? Pag Scarecrow. Scarecrow. yung kanila yun yung binubuhat kasi yung binubuhat. Tang ina, what the fuck. Ganun ang ganun no? Pag binatukan, di po di mo papalagoy. Ang pinagsisisihan ko na ginawa ko nung 20s ko, naramdam ko yung lakas. Pakawalwal kasi ako eh. Kasi hindi ka tinatablan dahil bata eh. Pakawalwal ka. O abuti ka na madaling araw, konting tulog lang, recover ka na. Ganun yung pinagagawa ko. Siningil ka na ba ngayon? Hindi naman. Na-recover naman. Siguro.
Kaya sobrang hina ako na rin sa alcohol ngayon eh. Konting shot lang, parang antok na ako. Hindi kasi maganda raw yung liver mo pag ganun. Kidney mo, liver mo. Kapag madaling, Oo, kasi ibig sabihin nadadigest mo ng maayos yung alak. Before kasi, sobrang wala nang pahinga yung mga organ. namanhid na. Parang get used to it na sila. Mm. Eh ngayon, sobrang linis ulit nila, nagpa-function ulit. Yung Nalasing ka na. alcohol, magti-take effect agad. Yun ang sabi nila. Kaya akala nila, maangas yung malamig na lalasing. Oo. Gago, wasak na kasi atay mo. O kaya, kailangan mo na kasi i-cleanse yung atay mo, mag-fasting ka, pahingahin mo muna yan. Bilang ng mga araw mo pag gano'n, no? Hindi, not totally naman. But, sinisigurado ko yung atay niya, kinakatok na siya na pagpahingahin naman. Oh. May fasting mo siya. Kasi nagpa-fasting kasi tayo, kaya tayo talaga, tatamaan talaga tayo ng alak agad. Chanmig nga lang iniinom ko sa Pobla nung huli, tinamaan Kasi pa nga ako isang bote pa lang. Hindi naman isa. Ako, kahit isang bote lang. Isang bote na ako, Red Doors. lightheaded na ako eh. Pwede. Tatamaan ako, mucho. Oo. Dalawa, may tama. Mucho, kaya ko na malasing sa mucho. Hindi malamig. Palagokin mo ako niyan. Tapos wala masyadong mahabang interval Ratrating ko yun. Lasing ako nun, pre. Oo, may tama yan. Pang walkout na yun, pre. Lasing na talaga. Tama yan. Lalo pag pagod ka, Oo. may tama yan. Health is wealth kasi talaga eh, no? Kasi sobrang, ngayon pa nga lang, sobrang nabahala din ako dun sa nabalita, pre. Bakit? Na, ito naman yung buong story. Yung sa PhilHealth, nabalitaan nyo ba yun? Ano nangyari? Oo, kasi hindi daw nakuha, hindi daw siya nabigyan ng benepisyo ng PhilHealth. Pero ito yung buong story, based din sa balita lang to, no? Yung asawa niya is nagkaroon ng namuong dugo sa ulo. So, unang ospital yon. Sabi ng unang ospital, yung procedure po para mapagaling yan is 4 million pesos. 4 million pesos. So, pero binigyan sila ng isang option. Kung hindi nyo po kayang bayaran to, meron pa kaming isasuggest sa inyo ng isang ospital, which is magkukos lang ng 2 million. So, pumunta sila doon sa isang ospital. No? Kaso nga lang, ang problema, yung isang ospital na yon, yung 2 million yung singil, is kailangan may deposito ka na 1 million para tanggapin nila yung Admit. ma-admit or umpisahan nila yung procedure. Kailangan makapag-deposit ka ng 1 million. Unfortunately, hindi nila kaya mag-deposit ng 1 million kagad. So, ang nangyari, inadmit na lang doon hanggang sa namatay na lang yung Ay, gago. lalaki. Ito ang problema. So, nung nagstay sila doon, siguro admit lang, umabot na agad, wala pang 24 hours, umabot na agad ng 200,000 yung bill nila. Ang mahal. Wala pang 24 hours. At wala na rin 24 hours, namatay na rin yung asawa niya. So, siguro para makatulong sa bill, lumapit sila sa PhilHealth, pre. Putangin na 5K. Buwasan ka ng 5K niyan. Buti nga, may makuha ang 5K. Iyak-iyak ka pa dapat muna. Oo, yun na nga. Kaso, nung lumapit sila sa PhilHealth, para i-assist man lang sila doon sa 200 bill na lang, 200,000 na bill, sabi ng PhilHealth, wala pang 24 hours po yung na-admit yung asawa niyo. So, hindi niyo makukuha itong benepisyo na ito. So, Ang inang yan, yung benepisyo, hindi nga dapat benepisyo tawag yan. Pera din namin yan eh. yun na nga. Mismo. Tang ina nyo, tinatawag nyo pang benefits po to, benepisyo nyo ho ito. Ulul! Pera ko yan, withdrawing ko na. Ganun lang tayo dapat mag-usap dyan sa PhilHealth eh. Pera ko yan, hinulugan ko yan, nagtrabaho ako, kinukuha nyo yan sa akin sa pilitan, kahit hindi ko gusto bigay sa inyo yung pera niyan, putang ina nyo, sa pilitan nyo kinukuha sa akin yan, wag nyo akong pahirapan withdrawin yung pera ko. Tapos, 100 bill, 5K lang ibabawas mo hayop ng PhilHealth na yan. Dapat pasara na yan eh. Dapat Hindi naman nakakatulong yung PhilHealth na yan, pre. I-abolish na nga lang. Ang Abolish dami na na nagsasuggest na ano na lang, insurance company lang, dapat may choice na lang tayo. Oo. Kasi matik, di ba, kinakalta sa PhilHealth. Hindi naman nakakuha ng benepisyo, pahirapan. Scam! Hindi iba, abolish na yan, maghanap na lang kami ng private insurance company na yun na lang ang doon na lang kami magbabayad buwan-buwan. Boy, mas maganda pa insurance. Kaya nga eh. Ultimo paglibing mo, boy, wala kang problema, di ba? Isipin mo kaya mababad trip talaga yung mga yan. Kasi ang PhilHealth, meron yung issue na lavish Christmas party budget. Magkano yun? 137 million. Tangina para saan?
Christmas party. Tangina nyo! Ang inang yan. Kaya magagalit ka talaga na hindi mabigay yung ganun eh. Tangina nyo! Namatay na no? 200K lang. Hindi Di ba? pa maibigay. Tapos may 137 million kayo pang Christmas party nyo. Sino kukunin nyo? Si Bamboo? Si Rico Blanco para masaya? May gigitara dyan na malupit? Yung Blackpink. Blackpink, imbitahan sa party nyo. Putang ina nyo. Ito, tinan mo. Ah? May naka-specify pa dito 7.9 million para sa umbrellas. Sa payong nila. Putang ina nyo ulit. Grabe. 7.3 million para sa mesh stickers. Ano yon? Stickers? Stickers, oh. Ano yun? Tanggalin na yan. Departamento na yan. Walang kwenta yan. Ito po, tote bags and other collaterals. Tote bag? Tangina, Baka souvenir. Gusto nyo pa. Yun na nga yun. Souvenir. Yun. Ina oh. Tibay. Tapos, alam mo ba't ako naiinis dyan, ha? Hindi sa mga tao, sa company itself lang. Sa government na yan, mismo, oo. Organization pala na yan. Hindi sa mga nagtatrabaho dyan. Alam ko, kailangan nyo lang kasi kumita for your family, guys. I know. Kaya kayo nandyan, nagtatrabaho. Galit ako sa binuo na organization. Yung PhilHealth. I hate that shit, pare. 100,000 bill, 5K may menos. Tangina lang gagago ba kayo? Pero, Tapos pahirapan pang kunin yun. Pahirapan. Mas maigi pa yung SWA, yung dating SWA, yung binuo ni senador na yun, binuo siya yung parang pag nilapit mo doon, pare, kaya i-wipe out yung total bill. Ayos yun. Nakalimutan ko yung pangalan eh. Tawag doon? Malasakit. Ang laki ng tulong ng malasakit, pre. Mga nakagamit ng malasakit, alam nila yan. Pag alam nilang wala kang kaya, di mo talaga afford, 50K hospital bill, 30K hospital bill, kago, wina-wipe out nila. Kaya sila na Oh, sasagot. government. Kasi may kaya nga may government nga ni, di ba? Yun, malaki ang tulong no kumpara sa PhilHealth. Oo. Nakakalungkot eh. Isa sa mga reklamo ng misis na namatayan, wala daw mintis magbayad yung yung mister niya. Sabi ko, of course, sa pilitan yan eh. Parang ang ninanakawan nga dyan actually. Gulat ka na lang magkano kinukuha dun sa sweldo mo. So, dapat nga, wala na hindi talaga, agree ako doon sa sinabi mo, hindi dapat benepisyo yan. Akin na yan. Kasi, kusang ang kinukuha sa sweldo ko tapos pahirapan akong kumuha ng benefit. Ay na. Nakakalungkot na yung government agency na ang main goal mo, itulungan ka sa health mo. Parang ma-high blood ka palalo eh. No? Boy, ang sasama pa ng ugali ng staff minsan ng government. Feeling mo, ang taas-taas nila. Wow, Ano yung mga di naman nakapag-aral, pinupulang ng mga kamag-anak sa munisipyo-munisipyo. Daming ganyan, mga bobo naman. Inupulang naman kayo ng kamag-anak ninyo, malakas lang bakar ninyo, tapos pag upo nyo dyan, angas nyo. Kala nyo naman, taas nung narating mo sa buhay mo, ayop ka. Kung matamatay nila yung mga pobre na lumalapit sa munisipyo, grabe. Imbes ko naaaktuhan, mga angkas, grab, or natikitan. Kung paano nila darag-daragin, ang aangas nito mga putang inan to, kala mo may tira eh, kala mo may bitaw eh. Oo. Kasi sila yung nilalapitan. So feeling nila, importante sila. Tanga! Trabador ka lang dyan, i-deliver mo yung dapat i-deliver sa mga tao. Serbisyo yan, tanga. Hindi ka boss dyan. Ha? Service ka, servant ka. Public servant ka eh. Hindi mo ginagawa yung trabaho mo. Masyado ka maangas, ang lamang mo lang naman, may sakit yung isa eh. Oo. May sakit siya, ikaw okay ka, yun yung lamang mo. Magkakasakit ka rin naman someday. Oo. Ina mo. Kawawa lang yung mga kababayan natin eh. Pero wala, ganun talaga. Kaya kailangan next time, ewan ko, may ano ba dyan? May resolution ba dun? Nagtitipid kasi nga, may pang Christmas party, magbe-bearmans na naman. Tanginang yun. Inang niya, may budget pa sa umbrella nila. Ina nyo! Stickers ng Nahirap anti-support. na yung mga Pilipino eh. Stickers ng anti-support, budget sila. Ano kayo, support eh. So ano, muna na tayo. May Tanong, baby. Bubuisit na sila sa boses ko eh. Ito, meron ako dito. Meron ka. Sige, meron ka pala eh. meron pa. Ayan. So ito, sabi niya, good day. Good day, may nakadate ako. First meet namin, nag-billiards kami.
sabay chill drinks ng Mule at GSM. Okay. Marami kaming nainom. Maayos naman convo namin, marami akong nalaman sa kanya at sa akin, konti lang ang alam niya. Tumagal kami 8 hours na inuman. Puta, Uy, 8 hours. asset. Puta, 8 hours na inuman, tsaka nag-change venue kami. Pagkatapos, nadala ko siya, ito na. Wow, wait. Oh. First date, 8 hours na inuman. O yan eh. So, tumagal kaming 8 hours na inuman. Yan, Inang sabi. babae, red lag ang puta. Tsaka nag-change venue kami. Pagkatapos, nadala ko siya sa isang hotel. 3 hours kami doon. Pero, putsang ina. Pero, 8 hours na inuman. Tsaka nag-change venue kami. Pagkatapos, nadala ko siya sa isang hotel. 3 hours kami doon. Pero, walang nangyari sa amin. Kasi, half sex lang. Half sex lang daw. So, half body lang to ibig sabihin. ay, kinontrol-control ka, tapos pinilit-pilit mo lang, ganun. Kasi Kaya half half sex lang, mabibigay niya sa ngayon. Sabi niya, ano ba dapat kong gawin? Mag-second date pa ba kami or ano ba dapat kong gawin? Nag-set ako ng second date pero hindi ko siya sinipot kasi may ka-date akong iba. Tama yan. Nalilito ako sa pag-handle ng emotions ko at gagawin ko. Once a week lang ako nakikipagkita kahit kaninong babae. Thank you po. So anong maipapayo ninyo sa mga gaitong na napagdamutan sa first date ng Ching. half sex lang? Ano nga yung sabihin niya sa half sex? Sinabi niya ba? Ano nangyari? Dinede lang yun, pre. lang yan, pre. Puso lang yun, pre. Half sex lang. So, Bakit ganun? Bakit ganun? Yun daw sabi niya rito. Bakit Yun lang kinaya. Yun lang kinaya. Tanging inang ano yun? Bakit ganun? Sabi niya rito, yun lang daw mabibigay ng babae sa ngayon. Sabi? Sa ngayon. Talaga? Sa ngayon. Sabi ng babae. So, anong inihingi niyang advice? Wala, kung Tutuloy pa daw ba? isi-second Sana kasi date niya ba nakikinig daw? ka, di ba? Tanginan. Kasi nagkakwento yung isa. Ano ba ginagawa mo, pucha? Ako ko dyan. Ang ina, parang kukwento ko. Podcast Wag na, nga. hindi. Mukhang- Podcast nga Hindi. ni. Kung isa second day, wala. Hindi, wag na. Wag na. Talaga? Wag na. Ano na lang, iiyutin niyo na lang next time. Yun na lang. Eh di parang isa second date niya. Second date na nga yun. Kasi nga. Oh, pero at least iba na yung mindset na dala niya. Kasi bakit ano bang malupit na pinakita niya diyan? Oo nga, no? Wala naman, oo. Pero siguro, Oo nga. alam mo naglalaban sa akin yan pag ganyan. Nag-inuman sila ng 8 hours na kapag hotel pa. Siguro nagkaroon sila ng connection. Parehas lang silang hindi pa on point ang direksyon ng buhay. Medyo walwal pa. Pero may connection sila para magtagal sila ng ganun. Ibig sabihin, same vibe. Same vibe, oh. Pero tama naman yung babae na wag agad. I think okay lang din naman yun. Sa Di naman bad yun. Pero ang hindi ko lang get sa mga ganitong babae, the fact na kasi na sumama ka sa check-in, ang corny mo. Oh, di ba? Ang corny mo, tas pagdating doon, magpe-play ka na malinis ka. May mga ganyan babae, pre. May naalala pala ako, may gumawa na sa akin. Play ng ganyan. ganun, biglang, ay, hindi kasi ako easy. Tang ina mo, easy ka. Sadyang may nasuputan ka lang sa galaw na itong tropa namin, kaya medyo nag-play ka ng Totoo. nag-play defense ka ng konti. At Ang ina mo. nagpapahanging din, nagpapakagat. Nagpapakagat, Para kasi may next libre ulit, ganun. Piniplay nila. May gumawa sa akin yan. Tapos, actually, naging ano naman. So, masasabi ko sa part niya, kuha mo na yan. Kuha mo na yan. So, kailangan mo galingan yung framing para maganda yung takbo kung saan mo man dadalhin yung relationship na yan. Pero, meron ding ekis dun eh. Kasi may na-realize ako dun sa gumawa sa akin yan eh. Wala akong ebidensya, pero malakas ang feeling ko na kaya nung time na yun ay binitin ako. Kasi nagpagalaw din sa iba. Nagpagalaw sa iba. Siguro parang... On that same day? Hindi naman siguro. Siguro week. Sa loob ng linggo na yun, nagpagalaw na siya sa iba. Kaya hindi niya... Siguro, yun yung konting delikadesa niya na, putya, kakapasok ng cheese dog dito eh. Ibang cheese dog na naman. Baka Naputokan kasi siya sa loob, baka mamaya malito siya kung sino ama sa inyo. Oh. May ganun din factor eh. Or baka natatakot siya na Pwede. baka natatakot na rin yung babae na magkasakit siya.
Ah? Pwede. Ang bantot ng Pepe na napapasakan ng maraming modax. Nagbabago yung pH balance nila. Ah. And also, pare, dagdag ko lang din doon sa point na yun, habang iniisip mo yan, hindi lang sa Pepe, pre, Ito, lesson din sa inyo to. Napapansin nyo ba, pre, pagka matagal na yung relationship ng dalawa or mag-asawa na, so, syempre, madalas maputukan sa Pepe, pag matagal na, nagiging magkamukha sila. Di ba? Nagiging ano yan, but nung kamukha na kayo, obvious na, yung DNA ko, ang dami ng DNA dyan sa babae na yan. So, Oo nga. So, minsan nagiging magkamukha na, yung mga matatagal na. Di ba? Oo nga. Hindi, napansin ko rin yun sa'yo. Magkamukha na kayo eh. Oh, di ba? Oh. So, ina na ito eh. So, Bakit? Di, totoo naman eh. Pero kasi pinasok niya, pero nagulat lang ako eh. Pero yun na nga yun. Totoo nga yun. Lalayo pa ba example? Oh, edi totoo nga. Oh, so, magkamukha. Kaya mapapansin mo rin, pre, sa mukha, makapapansin mong naputukan na rin eh. Gago. Ano na, pre, parang, ito nakita ko to, napansin ko na to, at meron akong muntik ng maging above na ganyan. Dati singkit ka, ba't ngayon lumalaki mata mo? Puta na, puto ka Ang labo ng hulma ng mukha, pre. Parang naagnas. Kaya pansin mo agad, ang dami ng body count sa mukha pa lang eh. Pero again, hindi ko naman sinasabing lahat ganun. Pero dead giveaway yun eh. Pagka mukhang ang labo na, tapos pag magkikita kayo, ang kapal ng makeup. Kasi ang dami niya ng hidden blemishes dyan na dahil yun sa mataas ang body count eh. Ako naman naaamoy ko sila sa ugali. Since yung DNA nga, iba't ibang DNA na yung pumapasok sa body niya, yung attitude niya iba-iba na rin. May attitude ni 8, may attitude ni Joshi, ganyan, may attitude ni Sadao, parang ganun. Nagsasama-sama sa isang katawan. Yung naguguluhan na. Oo, boy. Kaya yung utak diabolical na, mga demonic type shit na talaga, demonyong babae. Sila yun. Obsession na, no? Kailangan po sa... Ay! Tawan-tawa ako sa moment na yun, pre. Yung gagawin yung cellphone nyo. Sa Obsession movie yan, guys. Stay! So, alam mo pare, lahat yung kagagawan niya, kasi ang beta rin niya talaga, support niya. Nag-e-enjoy siya. Para siyang beta male na wow sa puday, tapos sobrang nag-e-enjoy siya. Kasi isipin mo, pre, kung may testosterone ka, pag ginanong ka na ba, ginanong ka, teka. Ano yan? Di ba? Gaganon ka eh, no? Siya, hindi siya pumapalag. Oo, Nag-e-enjoy siya. pumapalag, Nag-e-enjoy siya sa sitwasyon niyang beta male type shit siya. Ang ganda nga, pwedeng lesson talaga yun eh. Kasi, biruin mo, bahay niya naman yun. Bahay nung lalaki yung tinitira nila. Tapos, sobrang wala siyang palag doon sa magiging crazy ng babae. Siya pa yung umiiwas eh. Umaalis siya ng bahay. Para lang maiwasan yung ka-crazyan ng Pero babae. binabalik-balikan niya yung puday. Nabalik-balikan niya. Totoong nangyayari yun. Kasi nga, kung sa ating mangyayari, mga masculine, nagki-crazy na yung babae, halika rito, atid na kita sa inyo. Ang dami niyang panahon na gawin yun, pre, na ibalik dun sa bahay. Yeah. Hindi niya magawa kasi takot na takot siya. Naghahalo yung takot niya at yung ganda ng babae, yung pusi nga. Dream girl niya yun eh. Crush na crush niya kasi. Crush na crush eh. Kahit Sobrang ganun yung pangarap. pinapakita, hindi pa rin niya mabitawan kasi dream eh. Dream chick niya talaga. Kasi, sa logic ng lalaki, okay, aalis lang naman ako. Kasi may bembang ako. Hindi papayag talaga eh, no? Yeah. Gaganon yung logic na gagamitin nila sa pagganon eh. So balik nga doon kay tropa, sa tanong niya. Ang tingin ko, ang sagot ko doon, kung kikitain mo ba o hindi. First, ano bang value ma-add niya sa'yo? Ano bang ma-add niya sa buhay mo? Kung di naman sobrang big deal, at least ibigay niya dapat yung pempem niya sa'yo. Kasi wala naman siyang ibang value eh. Bakit hindi niya ibibigay yung pempem? And isa pa ang corny nun, kasi sumama siya sa'yo mag-check-in, alam naman niya yung pares kayong lasing. Supposedly, hindi na natin dapat tanungin kung ano pang dapat gawin. Hindi naman na kayo mga bata. Diba? Nakapag-bar nga kayo eh. So, ibig sabihin, nasa legal age kayo. And the fact na sumama siya sa check-in, 3 hours ang chinek-in nyo, ano ba bang gagawin? Gago ba tayo Obvious dito? eh, no? Kaya nga eh. No? Ano ba tayo dito? Decente ba tayo dito lahat na birhen? Matagal yung 3 hours ah. No bro. Pag Pero- sinabi kasi 3 hours bro, Yun na yun eh. Yun na yun. Hindi naman Oo sila nga para, eh. hindi sila para mag-staycation. Hindi sila Yun nga eh, yun yung point ko eh. Kaya ang tagal nung 3 hours. Anong gagawin natin dito? Di ba? Sobrang obvious eh. diba? Oo. Pauwiing na lang kita. Kung di mo akong papasibakin na pepe mo. Papa-usos lang pala. Dapat sa CR na lang kayo ng mall.
Corny nga. CR ng club na lang kayo nag Corny nga. Ako real talking ko harap-harapan yun eh. Mm. Yung gano'n na, check-in tayo dito, tapos papahap body mo, sinupot mo ako. O sige, matutulog na, umuwi ka na lang. Oo. Hindi kita yatid, tangina mo. Ginawa ko yan dati, pre. Nagpakantot. Totoo, promise. May unang gumawa sa akin yan, sinupot talaga ako. Hindi ko alam yung game eh. Walang nangyari talaga. O sige, tutulog na lang din ako. Gumana na lang ako. Ganyan. Sige, pasensya ka na. Ganyan-ganyan siya sa akin kasi hindi pa ako ready talaga. Tangina mo. Magkasama na tayo dito, alam mo yan eh. Pero yung the next girl na gumawa sa akin, sabi ko hindi na pwede. Sobra na to. Sabi ko, gigamin lang ulit ako nitong putang ina. Sabi ko, umuwi ka na. Midnight yun eh. Parang mag-aalauna na madaling araw. Ayaw naman umuwi. Hindi ko alam. Gusto rin naman niya. Ang mga babae kasi pag ayaw mong tirahin at pinakita mong sobrang disrespectful yung ginawa sa'yo, para mag-change yung mind mo, igaganan nila yung puday nila sa'yo. Sige na, patong mo na, pasok mo na yan. Legit. Totoo naman So, yun. ang ending nun, nung pinakita akong disappointed ako, galit ka ba? Ginaganon niya pa ako. Galit ka ba? Hindi ako galit, pero disappointed talaga ako. Kasi, ano ba tayo? Bata ba tayo? Alam mo naman yan eh. Kaya ka nga sumama sa akin eh. Alam mo na may mangyayari. Hindi ko talaga alam. Okay, fine. Hindi mo alam. Pero ako, yun ang expectation ko. Kasi, mga ginawa natin, ganito, ganyan eh. Nag-beer tayo, di ba? Ganito na lang, umuwi ka na lang. Doon ka na lang magpahinga sa inyo. Kasi walang tayong gagawin, matetempla ako na matetemple. Nagpagpaka-honest lang talaga ako. Talagang basag-honest talaga. Hindi na, sige na ganito, ganyan. Ba't nanguli, hindi naman umuwi. Chinupahan niya ako, pare. Nagpatira siya. Weird, no? Pero kung ang play mo nun, pansin ko, yung ganito na, hindi, sige, kahit apati na lang. Kahit apati na lang. Lalong hindi ka makakaisa. Pero ayun talaga yun. Totoo yung sinabi ni daw kasi nga, again, ano yun eh, parang another way of shit testing yun eh. Yeah. Diba? Papalag ba to? Ko-call out ba ako nito? Pero hindi talaga nila sinasabi. Kumbaga nature talaga. As in, nature talaga ng babae ang itest talagang tikas ng lalaki. Nang hindi nila sinasadya. Hindi nila alam yun eh. Kaya yung gano'n na umaayaw, tinitest sila, masusupot ko ba to o papalag to? Pag pumalag to, sige, bibigay ko sa kanya. Pansin ko, mas in-all out niya eh. Gago boy, mas basa yung pusi niya. In-all out eh. Nung nakita niya na seryoso akong pauuwiin ko talaga siya at wala akong balak ihatid siya, pare. In the first place, di ko naman siya pinilit pumunta sa akin eh. Nakapunta ka dito mag-isa, makakauwi ka mag-isa. And di niya deserve ng time ko para ihatid ko pa siya. Diba? Kasi di makatasyota eh. Putang ina ka eh. Tinanggihan mo nga ako eh, diba? O di tatanggihan din kita sa benefit ko bilang protective and provider, diba? O wala ka nang, di ka na makaka-provide sa akin, di na kita papapood-tripin. Hindi rin kita po protektahan, putang ina, bahala ka dyan, umuwi ka mag-isa mo. Ano nakita niyan, tinanggal ko lahat yon. Basta pusi niya pare. Seryoso, pagka-BJ, ito di-detail ko guys, sa pagka-BJ niya, konting romansa lang sa akin, kasi pinapakita ko, bad trip pa ako talaga. Pero tigas-titi na rin ako. Pag ganyan ako, medyo bad trip. Inalambing-lambing niya ako, ganyan, sinubo niya na. Pagkapasok niya sa ibabaw ng pempem niya, basang-basa ka talaga. Easy, ganun agad, no? Ang smooth. Ang smooth talaga. Yun ang masarap. Ang smooth talaga. Wow! Ang masarap. Siyempre, di ko na pinakitang bad trip ako kasi nasunod naman na yung okay reward na. Okay ka na, galit ka pa. Ginaganan niya pa ako. Di lumabas yung pagka-feminine niya. Gusto talaga ng babae yung wala ka ng intention i-fuck sila. Doon pa sila lalong gusto magpa-fuck. Call Crazy out. but it's true. Yeah. Totoo yun. Call out lang talaga eh. I mean, yung babae talaga is destined talaga na i-disiplina ng lalaki. The more na dinidisiplina mo yung babae, the more na magsasubmit talaga sa'yo. Yung ginawa niya is one way of discipline. Putangin na, anong klaseng kabullshitan to? Nandito na tayo, motel nga ni, uminom pa tayo nga ni, alam mo na to. Wag, stop bullshitting me. So, na-call out siya, nagulat siya. Okay, ito na yun, lalaki pala talaga Ibibigay ko na. Ibibigay ko na. Doon siya nagka-respect sa akin. And then, ikaw bro, di naman kita sa dina-down, may know baka bata ka pa din kasi, umuo ka na kasi sa half body, sinaga mo yung deal niya. Nasunod yung deal ng babae. Kasi sabi ng babae, ito lang muna mabibigay ko sa'yo. Hindi ko pa mabibigay yung hindi pa ako ready. Ganito. And then, nag-yes ka doon. Hindi ko kukunin yung deal mo. Kung akin yon, hindi na, tangina, sususuhin kita, to short mo naman. Hindi ko na kukunin yung deal mo.
Kung yan lang pala ang ano mo, di ba? Di magpahinga na lang ako dito, pahinga na lang tayo, pauwi na lang kita pag safe na yung oras, fine. Magugulat ka, chuchupain ka nun. Saka kanya isusubo, pare, real talk. Ngayon, kung ba, tines mo, maaga pa naman, lasing kayo, tumabi siya sa'yo, nagtampungan kayo, ayaw niya ituloy sa bembang, ha? Tamang oras pa to, ha? Pauwiin mo, and then nagalit din siya, nangyari din sa akin to, pre. Binatuan ko siya ng gano'n, parang, hindi mo ka na lang pagka ganyan, para makapagpahinga na rin ako, may work pa ako eh. Pagpahinga ka rin. Eh, hindi naman pala tayo align sa, di ba? Gusto mangyari. So sex lang pala habol mo. Hindi naman sa gano'n, pero kasi tagal na natin nag-uusap. And eventually, sumama ka sa akin, feel safe ka sa akin eh, di ba? Kaya ka nga dito, nakayakap ka sa tabi ko ngayon eh, alam mo naman eh, di ba? Di naman din ako tatakas sa kung ano man mangyari, o ganyan. Parang yun muna yung pinagpipilitan nila eh. Yung parang sex na malabol mo. Hindi naman sa ganun. Pero ganun na nga. So yun, may nangyaring instances na ganyan sa akin na pinauwi ko talaga. Sige, umuwi ka na lang. Yan talaga. Nagalit, pre. Dinabugan ako ng pinto sa bahay. Pang. Sige, inako. Yan lang palabol mo sa akin. Hindi ko inawat talaga. Kasi ibig sabihin, mababa naman talaga yung attraction niya sa akin. Might be boring lang siya that time. Huwag niyo pipigilan, di ba? So, alam mo, na-realize ko, maganda tong topic na to kasi may naalala akong kwento ng dahil dyan. Kailangan talaga bilang lalaki, alam mo talaga kung ano yung posisyon natin mga lalaki pagdating sa ganyan, kung bakit kayo pumupunta sa mga ganyang senaryo. Kaya talaga naiintindihan mo yun. Kasi, meron ko diniskartehan dati na babae. Ang kwento niya, dati dun sa ex niya, kaya niya sa akin. Nababasa ko na yung storya, hindi niya sinabi to in detail Pero, Read between the lines. reading between the lines, nakikita ko yung storya. So, 6 months na sila nung lalaki. 6 months na. Tapos yung lalaki, dinala siya sa motel din. Check-in sila. Hindi niya pinagbigyan. Yung lalaki. Oo, hindi niya pinabembang. Hanggang sa, ang naging ending, pare, binigwasan siya nung lalaki. Oo. Kaya rin siya no choice kung hindi ikwento sa akin. Sino nagkwento sa'yo, babae? Yung babae. Okay. Kasi naging scandal pala yun. Dun sa... Paano naging scandal? Kasi bonak din to eh. Nareklamo rin siguro. Nareklamo niya. Kasi Pinakulong niya. yun ang way niya ng paghingi ng tulong. Sa workplace, nag-report siya. So, pinatawag silang dalawa. Nakakahiya. Alam mo, kaya... Inuntok na padre. Kaya nga... Ang kulit nun, pero first time ko narinig yung ganun. Hindi kasi malamang init na init yun. Sabi mo, nasa kwarto na nga kayo. Tapos bibitinin ka, lalaruin ka, tanginan nyo. Kupal din kasi, no? Kupal, Tapos, pre. Kung di mo gusto, bakit ka sumama in the first place? Pre, Tapos 6 months na sila. oh. Pre, yung mga ganyan naglalaro na babaeng ganyan, yung biglang magpe-play ng Virgin ano ko. Pre, pa-Virgin Mary type shit. Alam nila ginagawa nila eh. No. Nambubuisit lang talaga sila. Yeah. Kaya pag natapat sila sa gano'n na walang game, suntok na lang. Sinuntok pa rin binigwasan siya. Ngayon, ang nangyari nun, Natatawa nga rin ako. Hindi ko gagawin yun. ang nangyari daw nun, mag-toothbrush daw siya. Okay. Tapos parang pagpasok ng lalaki ng CR, nakita toothbrush niya raw yung gamit, toothbrush ng lalaki. Okay. So nagalit kaya siya sinuntok. Hindi na naman nagme-make sense, di ba? hindi nag-make sense. Yeah, yun sabi ko. Yun Ayun yung rason ng lalaki. Yun yung rason ng lalaki. Pero totoo Ang din kaso siya. ng lalaki, nakita yung toothbrush na ginagamit. Gamit daw ng babae, pero, di ba? Lalaplapan nga kayo eh. Hindi nagme-make sense. Pero yun nga, ang nakita ko dun, gigil na yung lagi. Gusto ka na, bembangin talaga. 6 months na kayo eh. Tapos hindi mo pinagbigyan, kaya binigwasan ka. I think magiging valid lang siguro yan if yung babae, Jesus talaga sagad. Tapos pinaliwanag naman niya sa lalaki yung pinasok niya. Ba, nanligaw tong lalaki, ganito ganyan. Hindi siya nagiging valid sa akin sa mga babaeng sumama sa club, nag-inom. Tangina nyo, tapos ipa-point out nyo sa ulo ko na hindi naman lahat yung nagka-club, Tangina mo. Okay? Isang malaking kabalbalan yun. Diba? Unang-una. Hindi na para alamin ko pa. Mostly talaga sa nagka-club na babae, natititi kayo. So, ba't ko kailangan i-figure out na iba ka sa kanila?
Mhm. So, kasi pa ako ng time. And also, gusto kong emphasize din yung na brought up nyo kanina. Ikaw ata nagsabi no na sex lang yung habol. Sex lang pala yung habol nyo. Mm. So, pag-usapan natin yung... Kasi, kung ako dinidiskartehan kita, yeah, of course, sex talaga habol ko. Di Diba? Kasi kung hindi ako mag-e-effort sa'yo, kung hindi kita gustong ka-sex eh. Gusto ko Oo, maging tama. straight tayo dun. Mm. Talagang oo. 100% gusto ko i-sex kita. Hindi ako mag-aaksin ng oras kasi kung hindi tayo magsi-sex, doon na lang ako sa tropa ko, maglalaro na lang kami ng PlayStation pag magbaboxing na lang kami. Babae kay, may pepe kay, of course, gusto ko itang ka-sex. Kaya pag tatanungin ako ng babae, kailangan maging diretso na lang tayo talaga para matigil yung ka-bullshit. Oo, nila. tama. Sex lang ba habol mo? Oo. Anong gagawin kung mag-aaksaya ako ng oras sa hindi tayo magsi-sex? Or, mas pagandahin ninyo in women's language. Kasi yung kay Josh, directly gets Exactly yun. Oo, gets naman talaga yun. Pero in women's term naman, para hindi kayo mag-away, Women's term. sikmuraan mo. Hindi, joke lang. Yung sinabi niya na, oo, gusto ko lang ng sex. Pag tinanong sa'yo ng babae na sex lang pala habol mo sa akin, isa yan. Pero, syempre, may mga qualities din ako na nakita sa'yo. Yon, bulahin mo na lang. Oo, bulahin mo. Wag mong straighten na kantot ka, parang ganon. Yung tama yun na sinabi ni Josh, hindi lang niya na-elaborate na dagdag mo pa na may bola. Oh, May and bola also, talaga. yun, pwede mo sabihin na, pag sinabi niyang sex lang ba gusto mo, sabi mo, of course, attractive ka sa mata ko eh. You're attractive. Sino? Ang sarap mo, Diba? mukha naman masarap kay sex eh, di ba? Ang cute mo, ang ganda mo, bakit hindi? Di ba? Pag hindi kita gustong ka-sex, I'm not complimenting you. Hindi ba pangit ang tingin mo sa sarili mo pag ayaw kitang ka-sex? Yeah, hindi So, ka isip maganda, mo, hindi ka sexy. Ship mo yung ganun. Tapos, problema kasi ng ibang mga lalaki, boy, pag dumadating sa topic na sex lang habol mo sa akin, pag sinabi ng babae yun, nagpapaka-hipokrito silang sinungaling sila. Lalong nadadry eh. Lalong gumaganon yung babae. Okay. Kasi, ganyan sasabihin niya, sex lang ba habol mo? So, tumataas yung babae ngayon. Nagpapaka-high horse siya. Oh, sex lang ba habol? Ito naman sila lalaki, mag-explain kung ano-anong, hindi, gusto ko talaga yung nararamdaman mo. Lalo gumaganon yung babae ngayon, no? Alright. Sige, say more. Lalong nabobola, lalong hindi magpapabembang talaga Alam sa'yo naman eh. ng babae yan, boy. Oo. Tinetesting ka lang. Alam naman ng babae na titirahin mo siya eventually. Ako naman, pag sobrang talaga ng babae, choosy talaga, pihikan, at alam kong di naman talaga palatite, respect ko rin. And sinasabi ko na, eventually, oo, yes, I admit, gusto ko rin dumating tayo sa ganyang part. Pero kung hindi ka pa ready, that's alright. Cool. Diba? Basta patunayan mo rin sa akin na hindi naman ganyan ka talaga. Baka mamaya ako lang ginanyan mo, tarantado ka. Sikmura! Sabihin ko na lang, tinoothbrush mo yung Binigwasan eh. Ang hinin pa naman ng babae, yun talagang parang payat, mahinin. Pero nakatikim ng pambibigwas. Bay ba sila parehas? Na bad trip Mga sa bay ba kanya. sila, mga bay? Mga bay. Hinigosan. Baka may selos yun. Nakakatawa po. Baka may selos yun. Yung mga lalaki sa trabaho, tatawanan yun talaga ang lahat yun ang sa utak eh. Hindi ka pinaisa, pre. Pero nakakwentuhan mo rin yung lalaki na bumigwas. Ano inamin niya? Hindi ko Ano nakakwentuhan inamin yung lalaki. Hindi ko nakakwentuhan yung lalaki. Hindi. Hindi mo na natanong kung anong totoo. Hindi ko na hinahanap yung lalaki kasi discarded ko nga yung babae. So wala na akong pakialam sa kanya. Narinig ko na lang sa mga kasama niyang katrabaho niyang lalaki. Ganun. Tama, baka naman kasi nagsiselos pala sa'yo yun. Pwede isang factor din yun. Hindi, wala pa yun. Ano nangyari? Nakinuwento na lang na binigwasan siya dati. Ganun. Tapos na nung nangyari yun. Yun. Kaya ako, ayoko na. Natatawa ako din sa kwento na yun. So, meron pa? May kwento pa tayo? Kwento ba? Sige, Tanong, meron. tanong. Meron ka? Tanong pa tayo? Hindi, meron pa dito. Kaya meron? Yan. Ulit. Hindi, dito meron. Ay. Boss Josh, good evening. Ayan, good Hingi evening. sana ako ng advice. Okay. Yung jowa ko kasi nagtatrabaho sa Robinson Cashier siya doon. Okay? Okay. So, shoutout sa mga cashier dyan. No? Huwag na kayo magsungit, smile lang lagi. Ngayon, nagsusumbong kasi sa akin na nababastos daw siya doon sa verbal.
Tapos minsan hinahawakan siya sa kamay. Ah, Parang ang gusto kasi ng girlfriend ko, ipagtanggol ko siya. Ano ba magandang gawin, Boss Josh? Reresbakan ko na ba o hayaan ko muna yung girlfriend ko ang mag-ayos noon? Kumbaga magsumbong muna siya sa HR. Ilang beses ko na din kasi sinabi sa kanya na isumbong muna niya sa HR. Ano ba magandang gawin, Boss Josh? yun na yun. Nagiinit na din kasi itong kamay ko. Ayaw ko naman mapadala sa emosyon. Oh, ano sa tingin mo? Ikaw, Ching. Yun na yun. Yun na yung the best doon. Sumbong mo talaga sa HR. Baka mamaya pag punta mo dyan, ikaw pa magulpi dyan, nakakaya. Kaya nga, nakakaya. Ikaw yung bibisita no? Tapos marami pala sila doon. Siyempre, magkaka-opisina pagtutulungan ka ron. Di ba? Wala kang kakampi ron, pre. Hindi, kahit ikaw na lang mismo magsumbong sa HR at sisibakin yan. Pwede. Oo. Oo, mas big deal yun, pre. I think mas big deal yun. Magsulat ka doon sa HR, sabihin mo, hinaharas na yung misis ko dyan, hindi makapag-voice out kasi Putang babae. Nakakatakot yun. Email no? mo lang, sisibakin yan. Kasi ayaw ng mga HR yung ganyan eh. Yun lang. O baka gusto niya magpaka-actions na aabangan niya. Wag. Corny nun, pre. Etong babae mo na to, papahama ka niyan pagka ganyan ng galawan yan. Pantanga yung galawan ng babae mo na yan. Alam naman niya yung solusyon dyan eh. Gusto niya mag-performative ka lang eh. Pag uli niyan, ikamamatay mo yung ganyang klase ng babae na hindi marunong dumiskarte. Alam nung babae na yan, yung tamang gagawin, nakapagtrabaho nga siya sa SM, ibig sabihin na interview yan, tumasagot ng tama yan. Gusto niya ng action kilig na pwede mo ikapahamak talaga. Eventually, ulit-ulitin niya yan, baka mamaya mamatay ka dyan. Kasi tignan mo makukunik ko to dun sa last. Ito lang, itong last na message na binasa natin. Yung babae, alam naman yung mangyayari dapat sa isang motel pero may gagawin silang something na para matest na naman yung emotions or what. Same thing dito no? Parang ganun talaga Kung mare-red pill ka talaga kada kakapakinig mo ng ASP kung paano talaga ang women nature Alam nila yung dapat gawin, alam nila yung truth, but lagi silang mag-shift dun sa mas may drama Kasi nakakakiliti ng feelings nila. Oo. So, kung kahit alam mo na yung sinasabi namin, narinig mo na halimbawa, maganda panoorin mo pa rin to paulit-ulit mga video namin para refresher din sa inyo. Oo. Ano siya malalaman, ay kita mo na dito. Tingin nyo ba pre nagme-make sense to? Kasi kapag halimbawa, ikaw yung klase ng lalaki na yung buhay mo ay sinet up mo talaga na badass talaga, na hindi ka normie talaga. So, yung babae hindi na mangangailangan na i-test ka at at gumawa ng senaryo niya, gumawa ng drama niya. So, ang inaano ko doon, kapag ang babae talaga ay katulad niyan na parang nagbubuo ng drama, tinetest niya yung lalaki kasi wala kang aktibidades. Yes. No? Test-test ka kasi. Ganda ng point na yun. Oo, di ba? Kasi mula nung nag-combat nga tayo, medyo wala nga akong nararamdaman ganun eh. Wala na. Testing. Tapos na Nakikita niya na obviously. Oo. Di ba? Hindi na kailangan. Diba parang napapa-question siya Ano ba to? Lalaki ba talaga to? Oo. Kaya ba niyang makipaglaban? Kasi gusto niya makita yon kaya siya kinukulit para just in case may home invader. Kaya makipagsuntukan pala na ito. Oo. Tama ka, maybe ganun nga. Tama. Yun nga, ako May ganun point. talaga tingin ko May point kasi nga, kung, katulad niya, nakikita nila na nagbaboxing tayo, alam ng babae yung lakas mo, siya nagagawa ng paraan Ay, baka magulpi tong opisina ko. Lakas-lakas na itong ko, baka makapatay pa to. Magiging concern pa siya dun sa aabutin nung nangaano sa kanya. Siya nagagawa, hindi niya napapaalam sa yun. Pero, yun, magandang point yun. Baka nga kasi, itong mga nag-message sa atin na parang nag-connect nga kayong dalawa, kulang kayo Kulang pa dun sa obvious tikas. Kulang dun Kaya tinitest ka pa na ba pinupoke ka pa Hindi ka mukhang bear Tignan ko nga. Alam mo yung mga cartoons na ganun, kala maliit na na aso. Di ba? Kaya pinupoke, nakaganyan yung mga anime, mga cartoons, ginaganon. Poke, kala maliit Yun pala, bear. So, ganun. Ginaganon ka ng babae kasi mukha kang papi. Mukha Ginaganon kasing ka O baka naman iniisip, mamaya hanggang salita lang tong boyfriend ko Kasi never pa niya nakita nag-action ka Baka wala rin nagkukwento sa kanya ng patunay, di ba? Na may mga nagawa tong bad shit dati. So, punta tayo sa comment section.
comment section sa YouTube. sige. Sige, punta tayo. Ano na? Wala na ako naiintindihan. Nasa Jawa eh. Matagal. Alam nyo guys, kung wala kayong may tanong, punta kayo sa YouTube at mag-comment lang kayo, babasahin ng ASP yan. Ganyan kahalaga ang opinion nyo sa amin. Okay? Eto, dito muna tayo sa episode ni Golden Retriever. Shoutout kay Golden Retriever. Positive ng comment sa kanya. Ito, sabi ni Aki Boy 6668, grabe unexpected to. Sabi ni DX Creuse, ang pinaka-di in-expect na collab. May papabasa ba kayo? Hindi, may nag-message sa sa akin eh. Yung mga pinag-uusapan dito, napuprove talaga eh. Ano daw sabi? Hindi ko na babasahin para sa kanya. Basta, mukha lang babasa niyo. mukha lang daw tayong salbahe. Mukha lang daw tayo salbahe, pero okay naman pala. Tangina. Tingin ko nga masalbahe pa yun ng mga nagbabait-baitan eh. No. Kasi, Tunay. Deceitful. oh boy, may na-meet akong tao na sobrang loyal sa wife. As in, kasal ah. Parang, Josh, kasal din. Kagaya mo, kasal din. Pero nung nag-shot kami, matagal na panahon na to. Umuwi na kami lahat. Nakita sa CCTV. Na? Hinihipuan niya yung... Nangihipo? Oo, Brad. Putang Pero, ina. Mahina buti mabait klase. yung babae, hindi na pinalaki, nalimutan na lang yun, yung ganong issue. Hindi naman na pinalala. Parang siguro sinabi niya, dala lang ng laseng, ganyan. Unexpected eh. Alam mo yun, kasi sobrang bait, loyal, kuno, pero... Kaya nga, tingin ko, mas safe pa sa babae yung mga gaya nating sobrang dami na tikman. Kasi sawa na eh. Nothing to prove. Alam na natin na pare-pares lang ang puday. Diba? Pare-pares lang naman ng kilitiyan. Yeah. No. Di tayo sabik, di tayo uhaw. Sabi ni Magic Lampara, ang lupit ng mindset ni Golden. Hindi niya kontrolado ang bashers, pero kontrolado niya ang focus niya. Kaya imbes na maubos sa negatibo, dun siya umapit sa positibo. Actually, diyan ko siya makukudus eh. Kasi okay yung ganung mindset talaga. Ang ano nila, lahat sila na surprise. Oo. So, comment section. Ultimate crossover daw eh. Sabi ni Hachi, napaka-unexpected kahit P6 hindi mapaliwanag ito. Gago. Aero Duenas, my personality, mabuhay ka pare. Pinanood ko to sa tropa ko. Tangina na weirduhan kay 8 dun sa intro. Pero marami daw siyang natutunan at na-realize. Sabi ni Bernice Daines. Sabi ni Jingle, wow, akalain mo yon. Ayun, shoutout kay Alvin De La Peña, kay Eri Cole 3457, bagong member. Si Thank you. Eric Ocol yan, matagal na yan. Matagal na pala. Oo. Hindi lang solid pala yan. comment. Ngayon ko lang nabasa comment niya. Hindi, ngayon lang siya nag-member. Recently lang siya nag-member. Pero, Joshon Point na yan, matagal na. Shoutout sa'yo. Kay Gerard1014. Hindi, shoutout ko lang yan si Eric Ocol kasi nga, dahil sa atin nag-boxing siya, pinakita niya yung unang sparring niya. Ang kulit. Si Eric pala yan. Yo! Yun pala. Ay, siya pala yun. Siya. Okay. Ang kulit. No, bakit? Makulit din yung unang Sakailag din siya. yung unang Pero sampa hindi niya sa... solid yan, pre. Yung sa Team Payaman Fair, pumunta yan si Eric. Yan, shoutout sa'yo, Eric. Siya pala yun. Shoutout sa'yo, Eric, ha. Unang sampa niya sa ring, sinad niya sa akin yung sparring niya. Ang kulit niya rin sa munto, ganun. Tapos, nag-sign up ng amateur, talo, 0-1. Tapos, nag-sign up ulit, nanalo, 1-1 na siya. O, diba? Nakadalawa na si Mokong. Si Romkun9961, sabi nga, makakahanap ka din ng katapat mo, kaya umayong ka ng asal mo. At totoo talaga yung mga sub. And shoutout kay Datu rin, ayan member natin. Sabi ni Nice Elf Strip, pinasaya nyo ako ngayon mga idol, pero basag po ngayon mga sounds ng audio nyo dito, pero okay lang, naiintindihan naman. Pagtiisan nyo lang guys, may ginagawa kaming adjustment maayos para din yan. dyan. Maayos din yan, okay? Kabatch niya yung Tiffany, sobrang solid nun, Chinay. Sabi ni 911 GT2. Kung gusto mo bumisita dito, Tiffany, message mo lang kami at papaguesting ka namin dito sa Antay Support. Okay? Yun.
Pero na-redeem naman niya yung sarili niya nung mag-co-host namin positive. Puro positive mga comment dito kay Golden. Maraming salamat. At na-enjoy nyo yung crossover, ultimate crossover na ginawa namin. Marami pa kami mga parating na surprises sa mga susunod na kabanata ng ASP. Yun. At sa ngayon, kakain na muna kami. Nagugutom na si Joshua. Oo, gusto ko na mag-inasal eh. So, yun, maraming salamat mga pare. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Andy Supot Podcast. Magbabalik kami. Sibog time! Tagutom ba yan, ha? Walang pake, walang pake. Payat ako ngunit yung pulsa malaki. Shout out to my boy J.O.P. At si Eko karang sumakay ng Lambo. Walang preno, kala mo si Lando Norris. Pag ako nagmamaneho, mga rapper nyo panis, iwan lahat yan kaysa tao. Wag mo akong aangasan, laking kogyo to mamen. Sanay na kami sa shit bago ka pa magkabarel. Ako na ang bagong face ang